Ayusa Claire, good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Seeking clarity. Mali pa. Ano mga media natin eh? Seeking clarification, seeking clarity, ano yun? Grabe naman itong mga quality ng ano natin, quality ng media natin ngayon. Simple-simpleng, sa bagay nakakahawa din kasi si Claire Castro, tanga si Claire mag-English. Hindi man ako magaling mag-English, pero kahit papaano naman, alam ko yung mali tsaka yung tama. Seeking clarity. Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the president acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Premature, hindi lang premature, hallucination. Oh, it's more of an hallucination, or if it's more of a hallucination than premature. Probably si Bongbong Marcos bigla na lang pagising niya, pagmulat ng mata niya, yung kagad yung pumasok sa isip niya. Kaya akala niya yun na yung totoo. Kasi nga impaired ang isang adik. Ang isang adik ay hindi nakakaisip ng matino. O, inaakusahan mo na naman na adik. Eh, yung kapatid din naman na nag-akusa na adik, na yung kapatid niya, hanggang mula doon noon daw, hanggang ngayon, adik. Hindi pa man nagpapadrug test. Sabi ko nga sa inyo, titigilan na natin yung salitang adik kung yan, nagpa-drug test na. Eh, hindi eh. So, sa lahat din ng mga nangyayaring kabobohan niya, I mean, it's likely na isipin ng tao na talagang adik yan. Hindi naman siguro yan, abnormal. Hindi naman mongoloid yan. Wala naman sigurong ADHD yan. Alam mo, 'di ba? So, ano na lang ito? Either bobo, tanga, inutil, baliw, sabog. Yun lang naman yun eh. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita Arrest. Wala man lang T. Arrest. O, tingnan nyo. Maniniwala ka sa ganyan? mean that it is an arrest. 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 May T yun. Tangina naman, ang bobo nyo naman sa gobyerno eh. Simple na lang pag-pronounce ng salita, hindi nyo pa magawa eh. Tangina, mag-analyze pa, mag-pronounce na lang, hindi nyo pa kaya. Inang-ina ninyo, mga bobo talaga kayo. Alam nyo, ito na yata ang pinakamaraming bobong nasabi ko sa isang vlog. Dahil sobrang bobo ng mga ito. Hindi mo talaga mapipigilan sa... Alam nyo, may mga nagko-comment sa akin na, Boss D, bawasan mo naman yung pagmumura eh. Hindi ka mapapamura sa ganyan, pinapasahod mo. Tayo, hirap na hirap tayong magtrabaho, tapos ito ganyan lang ang ginagawa, tapos ang laki-laki ng sweldo. Galing pa sa pera ng taong bayan, tapos hindi ka magmumura. Ang hirap naman nung pinagagawa nyo sa akin. Okay, wag na kayo manood dito kung ayaw nyo na nagmumura. Mapapamura ka sa mga to eh. Puro katarantaduang kabubuhan tong mga to. Anong gusto nyo mangyari? Galit nga tayo eh. Pag galit ka naman, nagmumura ka talaga eh. Mapapamura ka dito. Huwag kayong mag-alala pag hindi na si Bongbong Presidente, iwasan ko na magmura. Baka magbasa na ako ng mga rito, ng mga Bible verse dito. Sobrang bait ko. Antayin nyo lang. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat. Hindi mali si Bongbong. Sabi niya napahinto niya si Zaldico sa pagkilos. Putang ina niyan. Pepsi 7-Up. Alam niyo yung laro na Pepsi 7-Up? Yung pagka Pepsi 7-Up, pag nakatalikod kang ganyan, tapos Pepsi lalakad sila 7-Up, makita mo kung sino yung gumagalaw, di ba? Parang stop dance. So, ganyan din yan. Naglalaro lang si Bongbong na stop dance noong mga panahon na yan. April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody.
Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling Oo na, hindi na mali. Tangina, ikaw na tama. May tama ka. May tama ka. sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ng Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Oh, ano nga yung nakalagay doon sa website nyo? Arrest yung nakalagay doon, inutil. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate. Oh, yun. Yun ang pag-translate. Yun din yung aming comprehension. Yun din yung aming understanding. And that is normal. Don't make it sound like kayo yung magaling, kami mali. Kayo yung mali. Most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil Ang ina, naniwala yung media, bobo. Tanga. Naniwala ang pucha. Dito, matindi yung ano niya dito, matindi yung debate niya dito sa part na to nung reporter. Talagang nakipagtalo. Yung isa, ang ina siguro binigay extra rice yun. Extra rice yun. O extra rice ka mamaya o mag-agree ka lang. O ito, medyo lumaban dito si kuya eh. Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico kayo sa pag-check ng missing gamit ng Czech Republic, kaya Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic, kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing na nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement? Mabuti pa to eh, kinwestiyon eh. Ma'am, nakatanggap si Bongbong ng balita. Bakit hindi muna natin kinumpirma bago natin ilabas yung balita? O kasi akala natin, kaya nating i-manipulate. Akala natin, katulad ng Pilipinas yung Czech Republic na walang batas, na hindi, kumbaga, bara-bara. Sa Europe, hindi bara-bara. Importante sa kanila yung human rights. Kaya nga nandiyan yung ICC, kaya nga nandiyan yung United Nations eh. Kasi ang mga Europeans, very sila diyan. 'Di ba sinabi ko nga sa inyo, pagka ikaw sa bahay mo may pumasok na ibang tao doon natulog, doon tumira, hindi mo pwedeng paalisin. Bawal 'yun. Bawal na bawal mong palayasin, lalo na kung umuulan, nag-i-snow, bawal mong paalisin 'yun. Bubuhayin mo 'yun. Kaya pananatilihin nakalak yung mga bahay dahil pag may pumasok dyan, wala na, hindi mo na yung mapapalabas. 2 years bago mo daw mapalabas yan. Magfa-file ka pa ng kaso sa korte. They value human rights. So, akala siguro to ni Bongbong, lahat ng mundo kasing tarantado niya. Kaya nung nalaman niya yun, sure na siya na lalabag din sa batas yung bansa na yun, kaya nila sigurong bayaran. Baka ang dami siyang pera masyado, kaya bayaran na lang yan, pauwi na dito yan. Baka ganun. Pero ako hindi ako naniniwala na talagang nahuli. Hindi ako naniniwala na talagang na-aresto eh. Kasi palabas lang ni Bongbong yan. Gusto mo bang mahuli yung isang tao na ikaw ang itinuturo na salarin? Inaning lang yan eh. Pinaraning lang yan si Romualdez. O kaya si Romualdez, utog na utog. Ako isuturo niyan eh. Ba't mo hinuhuli? O kaya nag-away sila magpinsan. Ngayon, umaatras na siya sa laban. Kasi nga, tinakot na ni Romualdez, si Bongbong, sabi, Bongbong, ilalabas ko lahat ng mga nalalaman ko. Ganun ba? O sige, hindi na natin nahuli si Zaldi. Baka nga mamaya, hindi to confirmed pero baka mamaya pumunta pa yung DOJ dyan para lalong palayain eh. Sige na, palayain nyo na, paalisin nyo na. O baka nga mamaya, yung Czech Republic, binigay na sa DOJ natin, tapos pinakawalan na lang parang ibon eh, para hindi mapahuwi sa Pilipinas. Sige na, magaling mo, magtago kasi susunod. Ay, nakadaan ka ng daan ng border. Di ba? Hindi natin alam. Nag-speculate lang tayo kasi nga, puta, alam natin, manloloko tong mga ito. Pero tama itong sinasabi ni Kuya. Before kang magbitaw, hindi ba dapat kumpirmahin mo muna? Due diligence, di ba? Double check. Di ba ganun naman talaga dapat? Dahil ito si Bongbong, hindi naman to corporate. Wala mang pinag-aralan to. Bobo man ito. Hindi niya gagawin yun. Kung ano yung unang pumasok sa isip niya, dahil nga sabog siguro, ilalabas niya.
sa Pangulo, and then it took days before it was corrected kasi kumalat, di ba, sa mainstream media the arrest, and it took days before the government corrected, given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation, minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word, kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Hindi nga nangyari sa sa Pangulo pero nanggaling sa gobyerno, putang ina mo. Ano bang tawag doon sa website nyo? Di ba website ng gobyerno yung putang ina mo ka? Eh di sa inyo nang galing yun, gago. Tanginan to si Claire Castro, napakabobo naman itong babae na to. Tanginan nito, siguro talaga yung utak nito kumikintab ba, hindi gumagana eh. Parang stainless yung utak siguro nito, pag binenta mo mahal. Pag tinignan mo, yung kilometrahe, mga 3 lang yung tinakbo. Parang kotse, bumili ka, inuwi mo lang sa bahay, hindi nalaspag. Yung palagay ko hindi utak ang ginagamit nito eh, sa pag-iisip. Palagay ko ginagamit nito sa pag-iisip. Kulangot. Kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So, that's the time. Kaya nga mag-apologize kayo. Putang ina ninyo. How hard it is to apologize when you are wrong. It's hard to apologize when you are right. You are wrong for using arrest sa website ninyo. So apologize for it. We apologize. The PCO is apologizing for using the word arrest. We made the mistake for using arrest kasi hindi pala dapat yun yung ginagamit. How hard it is to say sorry. Hindi naman kayo mga perpekto. Bobo nga yung administration nyo. Wala nga kayong achievement eh. Tanga nga kayo eh. Ba't hindi pa kayo mag-apologize? Yun lang naman ang gusto ng mga reporter na nandiyan dyan eh. Bakit hindi nyo na lang po sinigurado muna? O bakit po arrest yung nilagay ninyo kung hindi pala arrest? O kaya nga, we apologize for the confusion. Ang dali naman nun. Rest assured that we will be careful with the words that we're gonna use in our website. Ganyan. Di ba? Madali naman yun. Ano mo mahirap to? Ako pag nagkakamali ako dito, nag-apologize ako. Halimbawa, meron akong opinion na mali. I acknowledge it because I'm just human being. Hindi naman ako PhD, hindi naman ako eksperto. I'm just giving my opinion. If my opinion is wrong, and then mas merong tamang opinion, and you acknowledge it. Bakit hindi mo kayang i-acknowledge? Hindi nyo kaya i-acknowledge? Hindi naman kayo perfecto. Bobo man kayo. Wala man kayo nagawa sa bayang Pilipinas. Na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo na? I-ano nyo na lang, i-acknowledge nyo na lang na yes, it sounds like nagkaroon tayo ng premature announcement, and we apologize for that. Rest assured that before we do that, before we make an announcement, we will confirm first. Pwede naman tayo na ayaw umamin. Akala mo magagaling, akala mo matatalino. Alam mo, yan ang isang senyales ng pagiging bobo, yung hindi mo kayang aminin na bobo ka. Oo, yung puro yabang ka lang, wala ka talagang talino, wala kang abilidad, ganyan yan. O subukan ninyo, yung mga mabababang uri ng tao, yung mga walang pinag-aralan, i-correct mo, mag-victim card yan. Kaya mo lang naman ako sinasabihan na ganyan kasi mayaman ka, mahirap lang ako. Ganun eh. They will not accept na mali sila. Mali na yung ginawa, sinabi mo, pula yung ipintura, pininturahan ng puti. I told you to paint it red. Bakit puti yung pinintahan mo, yung pinintura mo? Oh, so anong ibig niyo sabihin? Bobo ko. Grabe naman po kayo magsalita sa akin. 'Di ba? Hindi. Alam mo, ako kasi naging humawak ako ng tao sa kumpanya nung ako'y nagtatrabaho pa. Nagkaroon ako ng posisyon sa kumpanya, tapos may mga tao ako. Inis na inis ako kapag may nahuhuli ako na ginawa ng tao ko, tapos i-deny niya. Galit na galit ako sa isang tao na dahilan pa ng dahilan. Mali na dahilan pa ng dahilan. Kasi sign yan ng pagiging mayabang eh. Sign yan ng pagiging tanga eh.
O kasi kung talagang matalino ka, you learn from your mistakes. And alam mo na magkakamali ka. Ako kasi, kapag yung boss ko, pumunta yan sa akin at sinabi niya, boss di ano to, papaliwanag niya sa'yo, boss di ano to, sir ganito po yan, ganito yung nangyari dyan, so i-explain mo. Tapos yung boss mo, being your boss, sasabihin niya sa'yo na, mali yung ginawa mo, dapat ganito na lang ginawa mo. Ikaw, anong gagawin mo? Makikipagtalo ka sa boss mo? Hindi, iisipin mo, tama ba yung sinabi ng boss mo? Kung tama yung sinabi ng boss mo, oo nga no, sir, I missed that out, I'm sorry. I'm sorry sir, rest assured, it will not happen again. Di ba ganun? Ganun lang naman, simple. Magagalit pa ba sa iyo yung amo mo? Yung amo mo ba gumising tapos ang goal niya na gawin ngayong araw na to, pagalitan ka? Hindi. Oo, ang goal niyan, maghanap ng, i-monitor yung trabaho ninyo. Pag may nakitang mali sa trabaho niyo, papansinin niya. Pag tama yung trabaho niyo, sasabihin niya, oy, good job ka dito ah. Oh, good job ka rito, very good ka dito. Alam mo yun, pag nagkamali ka, just accept it. Kung mali ka talaga. Ngayon, kasi magdidiskusyon kayo ng boss mo, sir, hindi ba ganito? Oo nga no. Sasabihin din naman ng boss mo na mali siya kung mali yung pagkakapagalit niya sa'yo. Pero kung nagalit siya sa'yo at alam mo na mali ka, anong pinakamaganda mong gawin? Oo nga. Sige sir, i-correct ko po, pasensya na. Sorry sir. Tapos mag-i-email ka ngayon, i-retract mo. Please disregard this email. Halimbawa, may na-email ka na, please disregard this report. We did not include this, the blah 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 blah. Sorry for wasting your time. This is the correct data. Rest assured that we will minimize the issue of such. Di ba yung mga ganun? Ang dali naman nun eh. Ako pag may tao ako sa ganyan, uy ano to? Ba't ganito? Hindi kasi sir, ganyan eh. Oo nga, pero alam mo yun, ano ko yung pagkakamali niya, tapos magdadahilan pa din. Sir kasi mahina yung internet eh. Sir, mag-iisip na lang sila ng kung ano-anong alibay para lang mailigtas yung sarili nila. Pero doon ako inis na inis. Sasabihin ko yun pag nag-meeting kami next time, pag merong mali, aminin na kagad yung mali, tapos i-correct na. Hindi na, pahabain pa natin yung istorya, magtatalo pa tayo. Pag sinabi kong mali, mali. Kasi pinagdaanan ko yung trabaho na yan. Alam ko, bago ako ma-promote, galing ako dyan, alam ko na mali yan eh. So mas matagal na ako sa'yo dito, alam kong mali yan. Pakitaan mo ako ng panibagong proseso na kayang kayang i-override yan. Ganun, hindi, pag wala, mali ka. Tama na, ayusin mo na lang. Kung ano yung sinabi ko, yun yung gawin mo. Nag-apologize ka lang, hahaba pa yung usapan. Kaya ang dami yung alibay, kaya ang haba-haba nitong issue na to, ng pagiging fake news peddler ninyo, at lalo kayong mga nagiging mga fake news peddler, kayong Malacanang, kasi nga, pinipilit yung gawing mali, yung gawing tama, yung mali eh. Yung baluktot, dinidiretso ninyo eh. Mali yun. Pag mali, umamin na agad. Sorry, nagkamali din ng presidente. Mali yung information na na-receive ng presidente, na-reprimand na yung tao na nagsabi. Kasi ang presidente naman, nagre-rely lang din yan doon sa mga information. Ang magkakamali lang natin is na-excite tayo dahil talagang excited ng presidente na mahuli si Saldico. Kaya in-announce niya kagad without due diligence. Di ba? At least man lang sana, ganun hindi eh. Taragis kayo. Mga manluloko na kayo, mga sinungaling pa kayo, mga hayop kayo eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y